Bawat bayan o lalawigan na nadalaw ng ating alamin ay may mga natatanging produkto o proyektong pinag-uukulan ng pansin at nagbibigay naman ng hanap buhay at kita sa kanilang mga kababayan. Karamihan sa mga ito ay gawang bahay lamang at kung malakihan man ay pinaglalagakan ng puhunan ng mga may kaya. Tulad halimbawa ng mga handicraft, paggawa ng mga bayong, bag, gamit na muebles sa mga tahanan, basket at marami pang iba. Ang mga ito ay tinawag nilang natatanging produktong pambayan. Gaya halimbawa ng nasumpungan ng ating alamin sa bayan ng Tagudin sa Ilocos Sur. Juanito, ano itong ginagawa mo? Bamboo basket, sir. Bamboo basket, yan ba talaga ang linya mo, Juanito? Opo, sir. Paano kang natuto ng gumawa ng bamboo basket? Ito po ang kinabubuhan ng pamilya namin nung ako'y binata pa. Teka muna, kung matanong kita, nakakailang bamboo basket ka sa buong maghapon kapag ka talagang binigyan mo ng atensyon? Depende po sa laki, ganun na rin po. Yang ganyang kalaki? At saka kwan po kasi hindi matatansya dahil pinapatuyo pa ito bago... Hindi, pagka tapos ng lahat yung pagpapatuyo, yung pagpaplano, mga nakakailang ka halimbawa sa isang araw? Kahit mga 10 po, pwede. 10 kayang-kaya. Opo. Magkano naman sa palagay mo ang presyo ng isang bamboo basket? Dito po sa amin, sa mga bayan-bayan, mga 100 lang po pero medyo mas malaki ng konti. Kabayan, ang Ilocos Sur sa norte ay kilala sa paghabi ng mga produktong tulad ng tela, paggawa ng mga handicraft, pagtatanim ng iba't ibang produktong pambukid at marami pang iba. Kung kaya't pinagdarayo ng maraming dayuhan mula sa loob at labas ng Pilipinas. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan. Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga dagdag kaalaman pa rin ukol sa mga matataas na uri ng baboy. Mamaya, makalipas lamang ang ilang paalala. Kabayan, tulad ng ating mga naipaliwanag, ang maayos na kawan ng mga alagang baboy ay nagsisimula sa matataas na uri ng inahin at barako. Kung ang isang mag-aalaga ay magsisimula sa mababang uri o yaong tinatawag nating chapsuy o kaya'y produktong hango sa inbreeding na kung tawagin.
makasisigurong hindi magiging maayos ang alaga ng isang papasok dito. Subalit kung sisimulan sa mga matataas na uri, sa inahin o barako, tiyak ang tagumpay. Ito yung mga Duroc gilts namin. Ito yung new line namin ng mga Duroc. Galing din sa Amerika to, pero selected talaga to para sa akin. Yung breeding nito, sinabi ko dun sa Amerikanong farmer na kaibigan ko, ito gagamitin mong gilts, ito gagamitin mong barako. Ayan ang kinalabasan. When you say guilt, di ba? Gagawing inahin to, di ba? Oo, gagawing inahin yan. Oo, So, yung characteristic niya, talagang nandyan ang lahat. Pilim-pili ang pagkakakuha mo. Pilim-pili yan kasi may mothering ability, may litter size, growth rate ang importante. Meron silang growth rate. Sabi nila ang Duroc daw, hindi pwedeng gawing inahin. Totoo ba yun? Well, para sa amin kasi, breeding company kami, talagang kailangan namin ng mga Duroc, ano? Pero kung dadalin mo to sa labas, definitely, ang production nito, hindi kasing ganda ng commercial ng F1. Pero kailangan mo rin tong breed na to para ma-improve yung production ng yung F1 na inahin mo. Yung anak nun, dapat kasi balanse, maganda laman, manipis ang taba, mabilis lumaki. Kailangan mo din ng Duroc lines. Duroc bloodline na makukuha mo sa mga Duroc boars namin o mga crosses namin ng mga Pitrain Duroc. Ito mga walang lahi pa to, talagang pure Duroc to. Oh, pure Duroc to. Alam po ninyo, kabayan, ng Pilipinas ay nagiging sentro ng alagaan ng baboy sa bahaging ito ng daigdig. At dito'y matatagpuan ang mga breeder farm na may naipagbibiling matataas na uri ng mga inahin at barako o kaya na may mga palakihin. Kung kaya't walang dahilan upang magkaproblema ang isang nag-aalaga sa pagpapalabas o pag-aalaga ng mga magagandang kakarnihing alagain. Naipapayo ng mga dalubhasa na kahit na ang mga backyard racer ay kailangang magsimula at maglagay ng mga magagandang inahin o kaya'y barako. At kung hindi man barako ay gumamit ng tinatawag na artificial insemination na inaalok naman ng mga breeder farm o kaya'y mga dalubhasa ukol sa mga bagay na ito, maging sa pribado o publikong tanggapan. Kabayan, pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang kasunod, kabayan, ay mga kasagutan sa mga tanong at kahilingan sa ating palatuntunan. Mamaya pagkalipas lamang ng ilang sandali.
Okay, sa araw na ito, sagutin po natin ang ilang kahilingan sa ating palatuntunan. Una, mula kay Miss Mildred Gonzaga. Ang ukol po sa mushroom o kabuti, spawn o kaya'y sibilya. Kung kayo po ay nasa Valenzuela City, baka mayroon po ang local agricultural office dyan. O kaya naman, pwede kayong magsadya sa Tarlac Experimental Station sa Barangay Paraiso, paglabas lamang ng Luisita Exit sa main highway po ng nasabing lalawigan. May mga spawn po silang ipinagbibili doon. At ang ukol naman sa lotus na pananim at sa seedlings po ng matamis na sampalok. Pagsadyain po ninyo ang PAC sa Magalang, Pampanga. Sentro po iyan sa nasabing puno. Hanapin po ninyo si Dr. Norman De Jesus. At ang ukol naman sa carbonized rice hull at ang mga gamit po ninyo ukol sa mga bagay na ito. Narito ang ilang kaalaman, kabayan. Ano po ang mga uses ng carbonized IPA? So ang carbonized rice hull po ay ginagamit natin bilang ingredient po sa paggawa ng organic fertilizer. Okay. Ikalawa po, ginagamit po yan sa pagpipurify ng water. Sa wastewater treatment, ginagamit din po. Sa mga potting media, ginagamit po ang carbonized rice hull. So nilalagay din po natin yan sa mga bedding, sa animal po. Para sa ganon ay masipsip niya po yung tubig. Sapagkat ang carbonized rice hull po, ang capacity niya mag-absorb ng tubig ay 5 times po nung bigat niya. So, yung sinasabi mong isa-isahin natin, yung sa fertilizer, hindi mahirap ipaliwanag, ano? Opo. At yan, hinahalo natin sa parang pinaka-organic fertilizer natin. Opo. Ano ang ginagawa niya sa halaman? So ang ginagawa po niyan sa halaman, pagka inilagay na po natin dyan sa mga plots, nagkakaroon po ng magandang pagtubo, movement, yung air po sa loob. Yes. Yung pong hangin. Okay. So maganda po yung hinahalo sa lupa halaman. yan. Opo. Nagiging yung organic niya nagkakaroon ng aeration dun sa soil, ano? Opo. Tapos, okay. Yung holding capacity rin po. Holding capacity. Mapapataas niya rin po. Yes. Pagkatapos, yung sinasabi natin pinaka-importante, purifier sa mga tubig na ginagamit at saka sa ibang bansa ginagamit na rin, kagaya halimbawa yung carbonized na baon ng nyog, ginagamit din nila, no? Pero itong carbonized rice hull, sa paggamit sa purifier, hindi ba naiiwan doon yung uling sa tubig na pang inalo? Hindi naman po. May division po yan. So, yung activated carbon, siya po yung... Bakit niya pinupurify ang tubig? So, kailangan po nating... Hindi, ano ang kanyang ginagawa talaga sa paglinis ng tubig? Tinatanggal niya ang bakterya, pinapatay niya ang organismo? Yung mga impurities po, kumakapit po doon sa carbon. Ganon. Opo. Gano'ng karami ang ilalagay natin sa tubig para ma-purify natin ang tubig na iinumin? So, yung pong sa inumin po wala pa po kaming testing dito. Sila ang gumagawa nito. Opo. Pero nilalagay nila sa mga sisidlan. Opo. Sa wastewater po, ginagamit din po yan. Wastewater? Opo. Ano ang ginagawa sa wastewater treatment? So, ginagawa pong balls yan. May mga kasama siyang mga... Binder? Opo, binder. Tapos nilalagay po sa wastewater. Doon po kakapit yung mga impurities. Pwede bang ilagay yan sa mga alagaan ng isda na pinagdadaanan ng tubig na pwedeng i-purify? Pwede, no? Pwede, sir. Okay doon. Actually, itong kainaman din ng CRH, ginamit din ito nung napabalita. Ginamit din sa oil spill noon. Sa oil spill. Oo, tama. Para kumapit yung oil na tinatanggal nila ron sa dagat, ano? Alam po ninyo, kabayan, ang carbonized rice hull ay matagal nang gamit sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop. Kailangan lamang na halos tama lamang po ang pagkakauling at hindi po yung sunog na sunog. Napatunayang ito po ay maayos na gamitin sa pag-aalaga ng hayop, lalong-lalo na sa baboy, at sa pag-aalis ng masamang amoy sa inyong alagaan. Q&A, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers.
Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, sa GSK muli po nating babalikan ang mga pagpapakitang gawa sa ice cream production na nahihiling po ng mga nanonood ng ating palatuntunan. Mamaya pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, para doon sa humihiling na dalhin sa kanilang bayan sa Pampanga ang seminar ukol sa ice cream production. At kung maaaring ang LGU ang makabuo ng nasabing seminar. Kailangan kayo po, kabayan, ang mag-coordinate sa inyong LGU. At kung okay na, makipag-ugnayan din po kayo sa ating palatuntunan. Okay, narito po ang halimbawa ng seminar sa ice cream production. Okay, ngayon ay nasa chilling process tayo, no? Dito sa chilling process, ang nakalagay dito ay yelo lang. Doon sa wooden bucket na nasa pagitan yung yelo ng wooden bucket at saka ng container, ng stainless steel container. Ngayon, yung ating mixture ng ice cream ay nandun siyempre sa loob ng container. So, pinalalamig siya. Napaka-importante na sa paggawa natin ito ay makuha natin from 4 degrees centigrade hanggang maging 0 degrees centigrade. Bakit po natin kailangan gawin to? Kasi po, sa pamamagitan nito, nai-establish natin yung uniformity una sa lahat ng tinatawag nating molecules nung ating mixture. Tapos na ipiprepare natin siya. Pag bumabaw na po siya ng 0 degrees centigrade, ibig sabihin, yung pong ating molecules na nandiyan sa ice cream ay nakahanda na po upang tanggapin yung ibibigay nating hangin para mabilis po siyang umalsa. At sa bilis ng kanyang pag-alsa, magiging magandang-maganda, very smooth ang kanyang texture. Yun po yan. Kaya po kailangan natin ang chilling system. So far, ang stabilizer na ginamit natin dito, nalalaman na ninyo, cassava flour lang. Sa maliit na halaga ng cassava flour, tayo po ay nakapagpo-produce ng magandang ice cream. Kabayan, kung nais po ninyong sa inyong lugar, kompanya o bayan isagawa ang seminar na nais po ninyong gawin ng GSK ng ating palatuntunan, makipag-ugnayan lamang po kayo sa aming palatuntunan at ibibigay po namin ang detalye ukol dito. GSK, kabayan, ng ating palatuntunan.
Ang isusunod po natin kabayan ay ang naganap na talakayan sa pulong-pulong pangkabuhayan ng ating palatuntunan at FeedPro sa bayan ng Tagudin sa Ilocos Sur. Sa ating extension service, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Agriculture Magazine would like to invite you to its second trade show, Urban Agriculture, happening on February 27 and 28 at Trinoma Mall Activities Center. Watch out for these exciting activities, brought to you by Manila Bulletin Publishing. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan, kamakailan ay napadako at dumalaw ang ating palatuntunan at FeedPro sa bayan ng Tagudin sa Ilocos Sur na kung saan ay naganap ang isang pulong-pulong pangkabuhayan. Napuno ng hog raisers ang kanilang session hall ng Tagudin upang pakinggan ang palitan ng kaalaman ukol sa pag-aalaga ng baboy sa maayos na paraan at sa tamang pakain tulad ng FeedPro. Halos lahat ng mga naroroon ay lumipat at nagbalak na lumipat sa paggamit ng FeedPro at sa paraang PIGS. Maging ang kanilang municipal agriculturist ay nagsabing kanilang ipaliliwanag sa mga nag-aalaga ng baboy sa Tagudin ang buting taglay ng FeedPro at ng paraang PIGS upang maisagawa nila ang babuyang walang masamang amoy. Dr. Jocelyn, ano sa palagay nyo ang magagawa ng pulong-pulong pangkabuhayan kung ang pag-uusapan po natin pag-aalaga po ng baboy at manok sa pamamagitan po ng maayos na paraan ng pag-aalaga at sa pakaing FeedPro at paano tayo makatutulong sa ating mga kababayan through your office?
Okay. Sa pamamagitan po ng office namin, na i-coordinate itong activity na to para sa inyo. 2013, ang slaughtered head ng pigs is more or less 9,000, almost 9,500. Then nung 2014, naging 8,000 plus. Bumaba siya ng 7,900 plus nung 2015. Bakit bumaba? So by 1,000 yung pagbaba ng yung mga baboy na kinakatay. Because nagkaroon ng regulation from the mandate ng provincial, itong mga hog raisers namin nagkaroon ng complaint na hindi kami nakakapag-regulate ng tamang presyo. Kaya pinagbawal ang pagpasok ng iba. So through FeedPro, particularly, ito environment friendly. Our Mayor, Attorney Jose V. Bunuan Jr. is advocating organic agriculture. Meaning, huwag tayong gumamit ng mga commercialized or yung masyadong maraming chemical because of the climate change. Last night, umulan siya. Bakit umulan? February ngayon. So, in our way, through itong FeedPro, natural siya. So, bio, in other words, itong mga ipapakain natin sa mga baboy, at the same time, yung technology na maibibigay sa inyo, tayo ang mag-i-increase nung pagdami ng baboy na kakatayin. So from 2013 na 9,500, ngayon 7,000 nung 2015, through this technology, habulin natin yung 9,000 dati. Bakit siya bumababa? Dapat paakyat. So meaning, marami pa tayong demand sa karne ng baboy na kayo ngayon na nandito, pwede natin gamitin itong FeedPro at saka yung technology to come up with the same number of heads way back 2013. Ma'am, paano po makakatulong ang tanggapan ninyo sa implementation nitong ganitong klaseng programa? Through our office, Municipal Agriculture Office, kasi nga kami yung in charge sa livestock production. Incidentally, last January, we have given 500,000 to one of our cooperatives. Yesterday, meron kaming swine production and management training coordinated with the Provincial Veterinary Office. Last Monday, we gave another 500,000 to Rangot Multipurpose Cooperative. Same program, swine swine production also. And a while back, I have already spoken to Peter and Angelo from Vegan Poultry for Rangot Multipurpose Cooperative for you na kayo na yung magbigay ng training dun sa mga magiging recipients ng Rangot Multipurpose Cooperative. So via that way, we are empowering our people, our farmers, particularly our hog raisers, na magkaroon sila ng talagang technical know-how. So yun yung coordination namin. Then this year, we have 1.2 million for 98 native pigs. Together with that, ang package niya, bawat baboy, may ipamimigay na 2 bags ng biofeeds din na ibibigay sa kanila. So through our office, meron kaming health services monitoring and free na vaccination sa mga livestock namin. Kayo po ba nagdi-disperse ng baboy? Yes, nagdi-disperse kami. Yung 1.2 million, that is actually dispersal, production and dispersal. Last November, nag-distribute kami to one specific association, 20 heads ng native pigs. And next month, starting January, may na-approve na kaming 1.4, more or less 1.4 million from the Department of Agriculture. Grant yon for a demo multiplier farm doon sa aming demo farm for native pigs also na ipamimigay din sa mga farmers namin. Sa Tagudin, Kabayan, marami ang nag-aalaga ng baboy at lahat ng mga dumalo sa pulong-pulong pangkabuhayan ay nagsabing makatutulong ng malaki sa kanila ang pakaing FeedPro at paraang PIGS upang maging maayos ang kanilang pag-aalaga ng baboy. Ang lahat ng iyan, Kabayan, ay bahagi ng naisagawang talakayan sa nasabing bayan sa Ilocos Sur. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro sa palatuntunan. Ating alamin. The
flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan. Okay, kabayan, antabay po kayo. Sa bayan pa rin ang Tagudin. Nakaugnay ng ating alamin ang nagmamay-ari ng isang handicraft project na nagbibigay ng tulong na hanap buhay sa kanyang mga kababayan sa kanilang bayan. Bukod sa rito ay nailuluwas pa ang kanilang produkto sa iba't ibang panig ng Ilocos Norte at Ilocos Sur at ng buong Kapuluan. Mamaya kabayan, handicraft production sa Tagudin, Ilocos Sur, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Linda, sa mga pinupuntahan namin mga handicraft producer, no? Medyo naiiba itong ginagawa ninyo dito sa inyong barangay sa Binmangan, Ilocos Sur. Ano itong mga produktong ito at saan nakararating? Sir, itong mga produkto namin nakakarating sa States, sa Manila, vegan, at saka iba-ibang lugar sa Pilipinas. Yes, sir. At sino ang namamagitan, ang nagbebenta nito ng diretso? Kayo ba? O may mga dealer kayo, distributor kayo sa iba't ibang lugar? Mayroon kaming buyer po na exporter. Then, para sa mga local po namin, kami na lang po. Tsaka kultura na kasama po namin, SM, kultura. Okay, sa mga produkto, bakit itong ganitong klase ang napili ninyo? Sir, kasi ito kasi yung mga wood ang meron dito sa Tagudin, lugar namin. At tsaka mas madaling gawin ng mga tao. Ito ba hindi requested ng mga namimili o kayo lamang mismo ang gumawa ng ideya, nakapulot ng ideya na ito ang ibebenta namin sa mga buyer? Kami na po ang nagde-design po nito, yung mga workers po, tsaka ako. Tapos in-offer namin sa buyers, nagugustuhan naman nila din ang production na. Ang nakikita namin ito, iba-ibang mga produkto, mga disenyo ang ginagawa ninyo. Ano ang pinaka-paborito ng ating mga mamimili? Sir, yung mga baskets. Baskets and salad bowls. Ibig sabihin, kung sa salad bowl, bakit ang kinukuha nila kahoy at hindi yung mga salad bowl na kagaya ng mga ceramics? Mas unique naman po ang wood eh. Opo, sir. Kasi masyadong marami ng ceramics. Ang wood kasi iba-ibang. Ayan. Pero hindi ba nakakadisgrasya sa kapaligiran natin kapag kakahoy ang inyong ginagamit? Hindi naman po. Kasi may mga permit naman po kami na katulad ng mangga, bago matumbahan yung bahay, di pinuputol na po namin. Pagka may bagyo, ayan po sir, kinukuha namin yung mga scrap. Ibig sabihin, yung mangga na yan ni Aling Marcia,
malapit na tumumbay, puputulin ko na. Opo, po sir, para mas lesser ang ng may-ari ng mangga. Opo, sir. Pinapayagan naman niyang putulin yung mangga niya. Opo, kung minsan nga po pinamimigay, maputol lang eh. Opo, sir. At yung ibang kahoy, bukod sa mangga, anong kahoy pa? Yung acacia po, the same reason din po yon. Pagka may nagpatayo ng bahay, inaalis nila yung puno. Para yung lugar ng acacia, doon sila nagtatayo na. Opo, sir. Nakakita ako ng puno ng nara o tangili. Gusto kong putulin niya. Pwede? Hindi naman namin po forte yun eh. Opo, sir. Mahusay kang umilag, ha? Okay. Mga ilang tao meron ka rito sa factory ninyo? Sa ngayon po, sir, nasa 20 lang po. 20. Yeah. Bakit? Meron bang panahon na maraming tao ang gumagawa? Umabot pa kami ng 200 na tao po noon, nung time na nag-export kami. Tsaka nung buhay pa yung mister ko, yung talagang nag-put up nitong Sevilla Woodcraft. Okay. At yung mga ginagawa ninyo, sabi mo nakakarating sa Amerika. Anong pinaka-paborito ng mga Amerikano? Yung mga housewares, wooden housewares po. Alam mo, sabi nila, makikilala mo ang bahay ng mga Pilipino sa Amerika kapag may mga kutsarang malalaki sa kanilang kusina. Gumagawa kayo ng malalaking kutsara, tinidor? Opo, sir. Depende sa order. Kung gusto nila ng kutsarang malaki, kaya po namin gawin yan. Opo. At dito sa Pilipinas, anong probinsya ang pinakamaraming mamimili? Sir, sa Manila. Manila po. Doon sa mga relasyon mo sa mga kababayan nating gumagawa rito, ano ang arrangement mo sa kanila, kasunduan? Mayroon pong piecework, ganyan po. Saan gumagawa? Nakakailan sila sa isang araw? Depende po sa anong klaseng, kung maliit, mas nakakarami po sila. Pagka malaki, ayan, pa konti-konti. Tsaka pagka pinag-aralan pa nila yung paggawa ng item, mas mabagal. Ma'am, matanong kita, sabi mo, nag-umpisa kayo kay Mr. Sevilla, no? At medyo namahinga na si Mr. Sevilla. Ikaw ba, nung inisip nyo ito, meron ka nang naisip na paraan para lumaki ang inyong negosyo? Wala naman po na kaya lang, yung teamwork naming mag-asawa, doon po kami medyo lumaki ng konti. Ano ang inumpisahan ninyo? Ito na ba o meron pa kayo ibang trabaho nung araw? Nag-start ako, mag-office mate po kami sa Johnson & Johnson, then nag-start siya ng business niya. Ako naman, nag-work ako sa PCI Bank dati. Then, nung umuwi kami dito, nag-start kami ng business na to sa wood lang, wala yung handicraft. Wala ba kayong nakitang problema na baka dumating ang panahon na itong mga kahoy na ito ay wala na kaming makukuha? Hindi naman po, kasi hindi naman puro na kahoy ang ginagamit po namin eh. Makakapag-shift naman po kami sa weaving, handicraft po. Kung ano yung available na product na, opo, sir. At saka sa kahoy, sabi mo, marami naman puno ng mangga rito na pwede namin putulin, ano? Opo, sir. Katulad dun sa farm, sa O-Farm. Yan yung mga mangga nung bago matumbahan yung bahay, pinutol ko na. Okay, no, ha? Payag naman yung may-ari. Okay naman po. Kasi ako naman, kapatid ko naman yun eh. Ay, okay, ha? At saka wala naman sila dyan ng pinuputol mo, no? Opo, sir. Okay. Ako naman ang namahalan nun eh. Di putulin ko na bago masira yung bahay. Putulin niya mga puno ng mangga na ito. Total, wala namang pakinabang na ibinibigay, no? Opo, sir. Tsaka bumaba na kasi ng presyo eh. Opo. Okay, ma'am, naliligayahan ka ba rito sa ginagawa nyo ngayon? Kahit na, sino ba kasama mo rito? Yung mga workers ko po, magkakaiba po kasi kami ng yung anak ko po, iba naman ang forte po niya, tsaka yon sa furniture. Anong kanilang linya? Kay Dr. Alvin, yung mga beauty products. Beauty product? Hindi, sa pamangkin mo, anong ginagawa niya? Sa manugang ko, yung mga furniture po. Furniture naman. Gumagawa ka ng kama? Yung manugang ko. Aparador? Opo. Bahay? Opo. At saka yung mga workers ko po, pagkakailangan niya sa finishing, ayan, pumupunta po sila. Kasi kaya naman po, kahit na yung magliha-liha, tsaka yung pasta dun sa mga
Mebles, kaya po nila. Nakakarating po sila hanggang Tagaytay. Pero napansin ko, puros na kababaihan ng mga naririto. Bakit walang kalalakihan? Nandun po sila nagtatrabaho pa dun sa mga diyan po sa loob ng sanderan. Yung mga karpintero doon. Tapos na po sila. Okay, kabayan, si Linda de Ocampo Sevilla. Ang mister mo si Ginong Sevilla, taga saan? He is from Baliwag, Bulacan. Baliwag, Bulacan. And Aling Linda is from? Tagudin. Tagudin talaga. You were born, you got into existence dito sa Tagudin. Yes, sir. Okay, kabayan ko, si Aling Linda Tagudin de Ocampo Sevilla. Gumagawa po ng mga iba't ibang mga muebles, wooden handicraft na kinalalagyan po natin sa barangay Binmanga sa Tagudin, Ilocos Sur, kabayan. Okay, kabayan. Ang inyong lingkod, ka Jerry Hieronimo, nagpapasalamat po sa ating mga kababayan dito. Natutuwa ba kayo? Opo. Lakasan ninyo! Opo. Ayun, natutuwa po sila sa kanilang ginagawa. Kahit na po sila ay lagpas na sa oras ng kanilang trabaho, ay naririto pa rin sa ating palatuntunang ating alamin. Okay, kabayan, sa ngalan po ng ating mga nakasama, kabayan po natin si Aling Linda. Ito po naman ang inyong lingkod, ka Jerry Hieronimo. Kasama po natin ang mga nagtatrabaho dito po sa kanilang, ano pangalan ng handicraft store? Sevilla Woodcraft. Sevilla Woodcrafts. Dito po sa Binmanga, Tagudin, Ilocos Sur. Nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.